Muli magandang umaga mga kapatid. Tayo po ay magtuloy muli sa ating pong series sa Book of Galatians at ang series natin pinamagatan natin Gospel of True Freedom. Let me invite you to Galatians chapter 5 verses 22 to 23. Galatians 5:22 to 23. Babasahin ko muli sa ating pong salin ng Tagalog. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Ito po ang salita ng Panginoon. Hindi ko alam kung ilan sa inyo rito ay pamilyar sa isang tao ng pangalan ay si Phil Donayu. Donayu. D-O-N-A-H-U-E. Isa po siyang kilalang TV personality sa Amerika. Siguro mga 80s hanggang 90s, medyo kilalang-kilala ang taong ito. Kumbaga sa ating panahon, medyo ang katumbas niya ay parang sila, sino nga ba yun si ano? Yung lagi sa Miss Universe, yung maitim. Steve Harvey, yan. Si Steve Harvey. No, medyo sikat ngayon yan si Steve Harvey. Once upon a time, isa siya sa mga sikat na TV personality. At paminsan-minsan napapanood ko siya. Kapag syempre wala namang TV show rito sa Amerika sa YouTube at sa iba pang mga show ano. Pero alam niyo po itong taong ito si Phil Donayu, nagsimula siya bilang isang reporter nung kanyang kabataan sa isang evening news. Meron siyang ikinuwento na pangyayari na merong isang trahedya sa lugar ng West Virginia. Nagkaroon ng pagguho doon sa isang minahan. At doon sa minahan na yun, maraming mga natrap na mga miners. So ito i-cover niya. Pagdating niya doon sa lugar ay kasabay niya dumating ang isang pastor. At yung pastor na yon, ang ginawa niya, ginather niya yung mga family members ng mga natrap na mga miners doon sa minahan na yon at nagpray sila na sana maligtas yung buhay ng mga taong ito, maiahon silang ligtas. Ngayon gustong kuhanan ni Phil Donahue yung event na yon, ano? Gusto niyang i-cover, pero nag-malfunction yung kanyang camera. So hindi niya na-cover. Sayang, no? Pwede niyang i-report kasi 'yon sa evening news. Nung umokey na yung kanyang camera, kinausap niya yung pastor. Sabi niya, "Pwede bang i-cover ko kayo kunyari nagpe-pray kayo, no? Kunyari nagpe-pray kayo, no? Kasi para to sa evening news mamaya." Ginagawa ko rin naman 'yan doon sa ibang mga nakausap din daw niya mga kilalang mga leader o mga tao, maging mga ano rin daw, religious leader, no? Nung kunyarang parang ano lang, palabas, no? Pero hindi naman totoo yung nangyari. Kasi sabi niya nag-malfunction yung camera niya. Sabi nung pastor, sabi niya, alam mo, ang tawag sa kanya, young man, kasi bata pa siya noon. Nagpe-pray ako at nagpe-pray kami, hindi para may balita mamaya sa evening news. Sabi niya, hindi ko na uulitin ito at hindi ako magpe-pray parang kunyarian lang para maibalita mamaya. Tapos na akong nag-pray at tapos na yon. Now, kaya ako nabanggit yung kwentong yan, nabasa ko marami ng taon ang nakakaraan sa isang article dahil ipinapakita rito na ang paggawa ng mabuti ay ginagawa natin hindi dahil gusto nating ipamalita o ito ay maging sikat tayo sa maraming mga tao. At ito yung isang kahanga-hanga doon sa ikinuwento ni Phil Donahue. Sabi niya, kahit napakatagal na ng pangyayaring yon, batang reporter pa lang ako, hindi ko makakalimutan yung eksena na yon na sabi niya kahit na pwede siyang maging sikat at makita sa television, mas pinili niyang hindi dahil ayaw niyang ipakita na yung ginagawa niyang na banal ay kinakailangan pang mapanood ng karamihan. At naniniwala po ako mga kapatid na
Hindi natin dinidisplay ang godly character merely because people are watching or to gain admiration or because we are forced to do so. Genuine godliness should flow naturally from our transformed heart. Ang totoong kabanalan at magandang katangian ay dapat likas na nakikita mula sa isang pusong binago ng Panginoon. Ang isang bukal ng tubig na natural lamang na dumadaloy. O parang tulad ng mga bunga, prutas sa isang malusog na puno. Ito'y natural na sumisibol. Ganun natin dapat tingnan ang paggawa ng mabuti. Ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, kapag ito'y naintindihan natin, ito ay pinagtiwalaan natin, ito ay niyakap natin, nagdadala ito ng pagpapalang pangwalang hanggan. Kaligtasan ang dulot nito. Kaligtasan na kabilang dito ay ang pagpapatawad sa ating kasalanan, pagpapawalang sala sa atin, at pakikipagkasundo sa Diyos at pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ebanghelyo ay hindi natatapos din doon. Binabago nito ang puso ng sinumang totoong mananampalataya. At ang isang mananampalataya ay hindi na nabubuhay para sa kanyang sarili, kundi para kay Kristo na nasa kanya. He no longer walks in his old ways, reflecting old values and sinful motivation. Ang paggawa ng mabuti, mga kapatid, ay dapat natural para sa atin. And the practice of the deeds of the flesh can no longer characterize our lives. Bakit? Sapagkat ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. Ang Espiritu Santo ay nagbibigay sa atin ng bagong hangarin, bagong mithiin na gawin ang tama sa paningin ng Diyos kahit walang nakakakita. Ang bagong hangarin na ito, na dulot ng banal na Espiritu, ay dapat din nating tanggapin na lumalaban. Lumalaban doon sa natitira pang kasalanan nandito sa ating puso. Meron pang remaining sinful inclination of the flesh. At paulit-ulit kong binanggit sa inyo sa nakaraan, na kapag ginagamit ni Pablo ang salitang flesh, laman, ay hindi ito tumutukoy dito sa katawan nating ito. Ito'y tumutukoy sa sinful inclination. Isang pagkiling pa rin sa kasalanan. Nang tayo naging Kristiyano, hindi nawala yun. Nandoon pa rin yun. Pero ito ay nilalabanan ng panibagong elemento na nandoon sa ating pagkatao. Yan ay ang banal na Espiritu na nagbibigay ng bagong hangarin, na lumalaban sa ating makasalanang inclination sa kasalanan o sa kasamaan. Of course, dahil ang banal na Espiritu ay Diyos, ang kanyang pagkilos ay laging magtatagumpay sa huli. Bagamat ang banal na Espiritu ay sinasabi ng Bible, nagigrieve o namimighati, ang kanyang pagkilos sa buhay ng isang Kristiyano ay evident. Nagmamanifest yan. Hindi man perpekto, pero nagmamanifest yan. And this visible evidence of His work is what the Scripture calls the fruit of the Spirit. The fruit of the Spirit. And the message that I want to bring to you this morning from what we read is this. A person indwelt by the Spirit will naturally bear the fruit of the Spirit. Ang isang tao na pinananahanan ng Espiritu Santo ay likas o natural na magbubunga ng Espiritu. At meron po akong dalawang bagay na gusto kong bigyan ng pansin natin ngayong umaga. Unang-una, tinawag kong itong the fruit of the Spirit observed. Ang alawa, the fruit of the Spirit organized. The fruit of the Spirit observed, the fruit of the Spirit organized. Unang-una, tingnan natin itong paggamit ni Pablo ng salitang fruit of the Spirit. Sa verse 22, sabi niya, but the fruit of the Spirit. May tatlong bagay na gusto kong sabihin patungkol dyan. Unang-una, fruit is natural.
Fruit is natural. Fruit as natural. We notice first that Paul speaks of the fruit of the Spirit, not the works or deeds of the Spirit. Napansin niyo? Sabi niya, fruit. Hindi deeds, hindi works. Bakit kaya? Kasi sa verses 19 to 21, ay binigyang diin ni Pablo roon ang mga gawa ng laman, the works of the flesh. Siguro kung iko-contrast ito ni Paul, dapat ang contrasting point niya ay ang gawa ng Espiritu. Pero iniwasan niyang gamitin yung salitang work or deeds. Instead, ang ginamit niya ay fruit. Now, bakit kaya? Probably because the word works could create the wrong impression that these virtues are produced merely by human effort. Kasi pag sinabing gawa, ay maaring ang nasa isipin ng mga babasa nito, lalo na sa mga taga-Galacia, kita mo, sinusuportahan ni Pablo yung salitang gawa. So, gawa, maaring ang iisipin ng mga tao ay human effort. Now, totoo na tayo mga mananampalataya, ay certainly dapat pinupursu natin ang kabanalan. Ibig sabihin, meron tayong responsibilidad na gumawa ng mga bagay na banal, pero ang emphasis ni Paul dito, ang paggawa ng mga bagay na banal ay bunga ng banal na Espiritu. Ito ay pagkilos ng banal na Espiritu sa puso, sa isip, sa pagkatao ng isang Kristiyano. Spirit produces these qualities. Katulad yan ng mga nakikita nating puno. Alam nyo, tuwan-tuwa ako pag nakikita ko yung dyan sa garahe natin. Pag summer, pansinin nyo, natural na namumunga ng mangga at kitang-kita natin, hitik na hitik yung mga bunga. Lagi, nasasayang na nga lang kasi nahuhulog na lang dyan. No? At wala namang, yung iba kasi napakataas din. At walang nag-aani ng mga mangga na yan. Pero makikita natin, pagdating na ng summer, namumunga na siya, at pagkatapos, ang dami ng mangga. At ito'y walang ka-effort. No? Makikita natin na hindi nag-i-struggle yung mangga para mag-produce ng fruit. Natural itong lumalabas sa kanya. Ganon din tayo mga kapatid. Ang banal na Espiritu, kapag ito'y nanahan sa isang tao, ang espiritual na bunga ay natural na lalabas, makikita sa kanyang buhay. Thus, the natural effect of the Spirit's indwelling presence is godly character. Kasi ang pagkilos ng Espiritu Santo ay napakayaman. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay liwanag sa isip, nagbibigay ng conviction sa atin, sa kasalanang nagagawa natin, nagbibigay ng karunungan, ng insight, nagbibigay ng kaaliwan sa atin kapag tayo may mga kabigatan sa buhay at may mga pinagdadaanan na hindi magaganda. Ito rin ang nagsasanctify sa atin. Christian character, therefore, is the inevitable and visible result of the Spirit's work in the believer's life. And so, bago natin tingnan ang ibang tao o yung mga tao sa paligid natin, una nating suriin sarili natin. Ako ba ay nagbubunga ng magagandang katangiang tinatawag na bunga ng Espiritu? Do I truly have the desire to please God? Am I willing to change and grow? Kahit na kinikilala ko, may mga kahinaan ako, may mga karupukan ako, gusto ko bang lumago? Gusto ko bang gawin ang kalooban ng Diyos? No? Sana ang unang sinusuri natin ng ating sarili, wag yung iba. No? Wag tayong agad-agad magsuri ng iba. Magsuri muna tayo sa ating sarili. Sapagkat napakahalaga ng pagsusuri sa sarili. At ang sagot natin sa mga tanong na nabanggit ko kanina, ang magpapaliwanag kung ang banal na Espiritu ay talagang nananahan sa atin. So yung unang bagay na gusto kong pansinin natin, fruit as natural. Pangalawa, fruit as singular. Sabi ni Paul, the fruit of the Spirit. Hindi niya sinabing fruits with S. The fruit. Now this is intentional and full of meaning. It indicates that these qualities together form one unified fruit.
produced by the Holy Spirit in the life of every true believer. Ibig sabihin ng salitang fruit na walang S, lahat yan ay dapat kasama. No? Sabi nga ng isang commentator, sabi niya, they are different facets of the same jewel. Isa mahirap Tagalog yun, kaya tinanong ko sa Google, paano ko ba itatagalog yun? They are the same, they are different facets of the same jewel. Sila daw ay magkakaiba-ibang mukha sa iisang hiyas. Ang ganda pakinggan sa Tagalog, no? Magkakaiba-ibang mukha sa iisang hiyas. Ganon daw ang fruit of the Spirit. Lahat yun dapat naroon. At ang lahat ng katangian ay konektado sa isa't isa. Kaya dapat lahat naroroon. Lahat yun ay nade-develop sa buhay ng isang tao. Kaya hindi pwedeng sabihin ng isang Christian, ako mayroong pag-ibig. Pero mukhang wala naman akong kahinahunan. Ako mayroong kagalakan, pero wala akong kapayapaan. Ako mayroong pagtitiis, pero wala akong pagpipigil sa sarili. Napaka-contradictory na mga ganong salita. Lahat yan ay dapat meron ka. Lahat yan ay dapat naglumalago sa buhay mo. Kasi yung bunga ng Espiritu Santo ay hindi ito tulad ng kaloob ng Espiritu Santo. Meron tayong iba't ibang kaloob, no? Merong binigyan ng kaloob ng pangangaral, pagtuturo. Hindi yan lahat binigyan. Merong binigyan ng kaloob ng pagiging diakono bilang isang opisina. Hindi lahat ay binigyan. So, ibig sabihin, meron tayong iba't ibang kaloob, mga kapatid. Hindi lahat ng kaloob ay pare-pareho sa mga mananampalataya. Pero pagdating sa bunga ng Espiritu Santo, lahat ay dapat naroroon. Ito ay maaaring nasa iba't ibang level, iba't ibang maturity, iba't ibang degree, iba't ibang development, pero dapat naroroon. The Spirit does not cultivate only one aspect of Christ-like character while neglecting the others. Kasi ang goal ay para tayo maging kamukha ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang kabanalan at sa kanyang pamumuhay. Fruit as singular. Now, number 3, fruit as spiritual. Natural, singular, spiritual. Ano ang totoong batayan ng isang taong espiritual? Paano mo masasabi na, ay, si kapatid, napaka-espiritual talaga niyan? Ano ang batayan natin? Ang kanya bang talento? Ang kanya bang aktibo sa mga gawain at ministeryo ng iglesia? Ang kanyang theological knowledge? Ang kanyang ability to speak eloquently about spiritual things? Yun ba ang batayan? Now, madalas kong nababanggit dito, yung isang tauhan sa Pilgrim's Progress na ang pangalan ay si Mr. Talkative. Tatandaan nyo siya. Si Mr. Talkative, lahat ng paksa sa ilalim ng araw, alam niya at kaya niyang i-discuss. No? Skilled siya sa tinatawag na Christian experience and doctrine that he could even debate fine theological points. Yet in the end, hindi siya nakarating sa Celestial City. Bakit? Hindi siya nagtataglay ng kaalaman siya ay nagtataglay ng kaalamang espiritual, pero wala siyang buhay espiritual. Yun ang ibig sabihin nun. No? So, pwedeng marami kang alam, magaling ka theologically, and that's fine. That's very good. Dapat tayo lumalago sa mga bagay na yan. Pero unless meron kang buhay espiritual, lahat ng anumang meron ka ay walang kabuluhan. The real test, therefore, is not merely what you say, what you know, or even what you do, but what you are, who you are. Yun ang pinaka-test. Sino ka ba? Alam nyo, doon natin makikita ang pagkakaiba ng mga totoong mananampalataya at hindi mananampalataya. Ang mga unbelievers, pwedeng gumawa ng mabuti. Ang mga unbelievers, pwedeng magpakita ng generosity. Pwedeng maging tapat sa asawa.
maging tapat sa kanyang trabaho. Pwedeng maging tapat siya sa kanyang mga ginagawa na responsibilidad, kahit unbeliever siya. Pero bakit nagagawa niya ang lahat ng yon? Dahil maaring gusto niyang ipakita ang isang magandang ugali na ito sa lipunan na kinagagalawan niya. At magandang hangarin din yun. O kaya naman, dahil ginagawa niya ito dahil meron siyang nararamdamang maganda. No? Sa paggawa ng mabuti. Nagkakaroon siya ng sense of satisfaction. Naalala ko, nabanggit ko na nga ito ata several times dito, pero gusto ko lang banggitin just to prove a point. Noong nagkaroon ng pandemic, yung ating church ay, di ba, nagbibigay ng mga konting tulong doon sa mga kapuspalad nating mga kababayan na kaya lang nating tulungan dito sa Pasita 1B, at yung mga kapatiran natin, nagbibigay tayo, nagtulong sa kanila, di ba, yung mga konting groceries, at siguro may nakakita noon kasi nailalagay sa Facebook no, na parang yung ang tawag na ipopost. So may nakakita noon. At may kumontak sa akin na sabi niya, gusto ko sanang magkaroon ng bahagi diyan sa inyong pagtulong sa mga tao. Sabi niya sa akin, at sabi ko, sige po, ano po ang pwede ninyong gawin? At pwede namin kami mag-distribute. Sabi niya, punta kayo rito sa bahay. Meron akong mga inihandang mga groceries, gano'n, ano. So pumunta ako doon sa sa bahay nila, somewhere dito sa San Vicente. Sorry, hindi pala San Vicente, sa may bayan. Pasok ako sa bahay nila, okay naman, mabait sila. Pero tinanong ko, kasi hindi naman sila mananampalataya. Sabi ko, bakit niyo gustong tumulong? Bakit niyo gustong makiisa dito sa amin pong ginagawang ito? Sabi niya, alam mo, pastor, masarap kasi sa pakiramdam ang tumulong. Masarap kasi sa pakiramdam ang magbigay. Totoo naman, hindi ba? Pero ang ibig sabihin, kaya niya ginagawa ang pagtulong to satisfy yung kanyang sarili. Magkaroon siya ng sense of satisfaction. Mga kapatid, hindi ganito ang dapat lamang na ugali o motibo ng ating ginagawa. Dito magkakaroon ng pagkakaiba ang mananampalatayang at hindi mananampalataya. Ang mga mananampalataya, they are pursuing holiness because of who they are spiritually. They have been made spiritually alive. They are indwelt by the Holy Spirit. And the Spirit continually works within them, shaping the desires and teaching them to love the things that are holy and pleasing to God. In short, they are doing things because they want to please God. Because they want to honor God. They want to do things for His glory. Not just a personal satisfaction. Not just the satisfaction of self. So, yun ang unang bagay. The fruit of the Spirit, observe. Let's go to the second one. The fruit of the Spirit, organize. Verses 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Now, hindi madaling i-categorize itong binanggit dito ni Pablo. Siyam na mga katangian at sabi ko nga, hindi naman ito pwedeng isa lang o dalawa lang ang dapat nating i-highlight. Lahat ito sapagkat ito'y kasama sa iisang bunga ng Espiritu sa buhay ng isang mananampalataya. Now, actually, ang plano ko sana nung una, mag-preach ako ng isa-isa. Kaya lang, nung nakaraang taon sa aming men's fellowship, pinag-aralan na namin isa-isa ito 'Di ba? Bawat buwan na may naka-assign na mga lalaki na nag-discuss ng mga fruit of the Spirit. So, hindi ko na uulitin yon. Pero gusto ko siyang i-organize sa tatlong bahagi. Una, yung tinawag kong disposition of the heart. No? I call this disposition in various situations. Kasi dito sa mundong ito, 'di ba, pabago-bago ang mga pangyayari.
At yung pabago-bagong pangyayari ay nakakaapekto maging sa ating ugali. Tama? Tama ba? 'Di ba? Katulad ng pabago-bagong panahon. Mainit, malamig, maaliwalas, makulimlim, no? Madilim. Lahat 'yan merong epekto sa atin, no? Kung mainit, 'di ba? Tulad nung nakaraan, brownout. Oh, punong-puno ng tao doon sa Southwoods Mall. Sabi nung anak ko, parang mga zombies. Naglalakad, patungo sa Southwood Mall. Kasi ang dilim eh. Ha? Patungo sila doon. Magpapalamig siguro o gusto ng liwanag, katulad ng ginagawa ni Billy pagka nasa SM, no? Nagpapalamig. At niyayakan pa tayo na pumunta doon, magpalamig, no? Kasama niya. So, ang ibig ko lang sabihin, ang bawat kondisyon ng panahon ay merong epekto rin sa ugali natin, no, mga kapatid. At itong binabanggit dito ni Pablo na fruit of the Spirit, no, ay na sinabi kong disposition of the heart, ay mga virtues na dapat laging nandyan anuman ang panahon. Ano man ang panahon. Halimbawa, love. Love stands as the highest and the very foundation of all godliness. It is not merely one virtue among many, but the essence and fullness of what it means to be Christian. Kung ikaw Christian, dapat meron kang love. And that love should not be reacting, depending on circumstances or situations. There must be love at all circumstances. Ang ginamit na salita rito sa wikang Griego ay agape. It appears to have been uniquely emphasized by the New Testament writers. It refers to what we call selfless and sacrificial love that enables believers to serve one another faithfully at all costs, at all circumstances. Ganito tayo minahal ng Panginoong Diyos. Minahal niya tayo, hindi niya tiningnan kung sino tayo. Hindi niya tiningnan ang antas ng kasalanan na nagawa natin. Hindi niya tiningnan kung anong klaseng tao tayo sa lipunang ito. Hindi niya tiningnan kung ano ang pwedeng i-contribute natin sa cause ng kanyang kingdom. Minahal niya tayo dahil minahal niya tayo. Yun ang paliwanag. At ang pag-ibig niya ay pag-ibig na nagsasakripisyo para sa ikabubuti ng kanyang minamahal. At ganon din dapat ang maging response natin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. At gayon din sa ating mga kapatid. Pangalawa, joy. Joy is the ability to take delight and gladness from the gospel. It is not a spontaneous reaction to temporary pleasure, nor does it depend on changing circumstances. Rather, it is grounded in rejoicing over one's eternal destiny in Jesus Christ. Ang ibig sabihin, ang kagalakan ay hindi damdamin na nakabatay sa magagandang pangyayari o mga sitwasyong lumilipas o panandalian lamang. Ibig sabihin, ang kagalakang ito ay dapat naroroon at ang batayan ng kagalakan ay sa mga bagay na pangwalang hanggan at permanente. Ano yung mga pangwalang hanggan at permanente? Ang ating kaligtasan. Di ba? Maring ikaw ay mawalan ng trabaho. Pero kung Christian ka, hindi nawala ang kaligtasan mo. Maring nagkasakit ka. At yung pagkakasakit mo ay maring maging daan din ng paghihirap mo na maaari rin mauwi sa kamatayan. Pero hindi nawala ang kaligtasan mo. Naintindihan natin mga kapatid? Isang kagalakang nakabatay sa permanente. Mga bagay na pangwalang hanggan. Sabi ni John MacArthur, if joy speaks of the exhilaration of the heart that comes from being right with God, then peace,
then peace refers to the tranquility of mind that comes from saving relationship. Pinagsama ko na. No? So yung joy is grounded in so-called permanent blessing. Pumasok tayo sa isang pa. Peace, it is a deep sense of coolness and well-being. Yan yung binanggit ni John MacArthur na na-advance ko. No, mga kapatid. Yung salitang peace. Pag sinabi natin kapayapaan, di ba, sa wikang sa wikang Hebreo ay shalom. Si Brother Boots ay mahilig bumati sa atin ng ganyan. Shalom. Shalom, brother. No? Ang ibig sabihin noon, pag sinabi mong shalom, you are desiring the wholeness of that person, the well-being of the person. Hindi ito isang kapayapaan lamang sa isip, kapayapaan lamang sa paligid, kundi kapayapaan sa buong pagkatao mo. Tranquility of mind that comes from what? Saving relationship with God. Such peace is experienced both in our relationship with God and with others. Sabi ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Pablo, Romans 5:1, where we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So yung unang tatlo ay tumutukoy saan? Disposition of the heart. Isang klase ng disposisyon na hindi nababago at nawawala anuman ang sirkumstansya na meron tayo. Pangalawa, dealing with others. Dealing with others. As Christians, we are placed within a community. Nilagay tayo sa isang community tulad ng church. Sa iglesia, naroon tayo hindi lang para maglingkod. Hindi lang ito lugar ng kung saan maglilingkod tayo sa isa't isa, kundi alam nyo ba na ang iglesia ay isang lugar para hubugin ang ating mga katangian. Ito'y lugar para makita kung anong klase ng katangian ang dapat pang lumago at ang anong klaseng katangian ang lumalago na. It is within our relationship with others that the reality of spirituality is tested and revealed. Halimbawa, patience. What is patience? It refers to long sufferings in the face of hardship. It is the ability to endure adversity without giving up or retaliating. Ang isang taong may pagtitiis o may patience ay isang taong hindi madaling mapundi. Tama? Ang isang taong may patience ay hindi madaling maputol ang pisi. Hindi siya madaling ma-provoke para magalit. This virtue especially concerns on how we deal with difficult people rather than merely difficult circumstances. Tanggapin natin. Hindi lahat ng mga nakakasama natin ay masarap kasama. Masayang kasama. May mga makakasama tayo na maaaring kinakailangan mong mag-ingat dahil maaaring matampuhin siya, sensitive siya, o kaya naman, maaaring hindi pa siya malago sa mga katangiang iba. Maaaring madali siyang magalit, madali siyang mag-react. So kinakailangan mong gamitan ng katangian ng pasensya, patience. Patience is expressed through forgiveness and forbearance. It enables us to remain calm and gracious even when ego is wounded. Di ba may time na yung ego natin, yung may sarili-sarili tayong ego eh. May sarili-sarili tayong pride, nasa-challenge yan minsan. Yung temper natin, napoprovoke yan. At kinakailangan ng patience. Yan ang fruit of the Spirit. Alam nyo, kaya tayo dinala sa church. Kasi kinakailangan lumago tayo sa ganitong klase ng ugali. Okay? Kindness. What is kindness? It's not merely about what you do, but also about how you do it. It is the gracious spirit that shows sympathy, compassion, generosity, and charity toward others. Ang isang taong kind, Tagalog ng kind, maganda ang kalooban. Tama ba? May magandang kalooban.
ay pwede natin sabihin na isang taong may hangaring maging daluyan ng pagpapala sa iba. Pwede natin siyang ikumpara sa isang nanay na nag-aalaga ng kanyang anak na may sakit. 'Di ba? Pag nag-aalaga siya ng kanyang anak na may sakit, talagang ang nararamdaman niya ay makatulong. Minsan kung kinakailangan sana, ikaw na lang ang may sakit, 'di ba? Wag lang yung anak mo, nararamdaman mo 'yan. At kapag ang isang nanay nag-aalaga ng kanyang anak na may sakit, hindi niya ginagawa ito tulad ng isang manggagawa na nagtatrabaho dahil kailangan niya ng sweldo pagkatapos ng araw. Ginagawa niya ito dahil mahal niya ang kanyang anak at may malasakit siya sa kanyang anak. The same way, brethren, ang totoong kabutihan o kagandahang loob ay nanggagaling sa isang pusong may pag-ibig at malasakit sa iba. Now, paano ko ba i-illustrate itong kindness? Ewan ko kung napanood na ninyo ang pelikula ni Corrie ten Boom. Sino kung nakapanood dito ng pelikula ni Corrie ten Boom? Ayan, meron isang Tomas Hiding Place. Napakagandang pelikula. Isang pelikula na halaw sa isang totoong pangyayari noong panahon ng digmaan. Si Corrie ten Boom ay isa sa mga naging biktima ng Nazi government sa Germany. Nakaranas siya ng sobrang hirap at kalupitan sa kamay ng mga, kung tawagin ay SS, Schutzstaffel, ang tawag doon. Mga guards yan sa Ravensbrück, doon sa isang concentration camp sa Europe. At sobrang hirap niya, silang dalawa ng kanyang kapatid na si Betsy, hanggang sa yung kapatid niya na sobrang hirap ng sa kalupitan na kanya lang naranasan ay binawian ng buhay. Salamat sa Diyos sapagkat natapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, nakasurvive ito si Corrie ten Boom. At mula noon ay naging passion ng kanyang puso na pumunta sa maraming lugar para ikwento ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa buhay niya. Sinasabi niya na kaya daw natagalan niya ang lahat ng ito ay dahil sa biyaya ng Diyos sa kanya. Sa isang pangyayari, noong siya ay nagsalita sa isang church sa Munich noong 1947, binigyan niyang diin na ang pagpapatawad daw na ginawa ni Kristo sa isang makasalanang tulad natin ay pagkalimot sa lahat ng nagawa nating kasalanan, ano pat ito'y itinapon daw ng Panginoong Jesucristo sa pinakamalalim na pusod ng dagat. Pagkatapos ng service, may lumapit na isang lalaki sa kanya. At inaabot ang kanyang kamay. At sinabi ng lalaking ito, natatandaan mo ba ako? Nakita niya ang lalaki. At naalala niya na ito yung isang lalaking na nagpakita ng kalupitan sa kanya nung sila ay nandoon sa concentration camp. Ginulpi at marami pang mga paghihirap na kanyang naranasan sa lalaking ito. At sinabi ng lalaki, ako'y isang Kristiyano no. Ako'y lumalapit sa iyo dahil humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawa noong panahon na yun. Ang sabi ni Corrie ten Boom, inaamin niya na nag-struggle siya ng gusto sapagkat bumalik ang lahat ng kanyang alaala. Yung humiliation, yung suffering na kanyang naranasan sa panahong yun. Pero siya ay nanalangin at sinabi niya, Panginoon, tulungan mo ako na mapatawad ang lalaking ito. And finally, kanyang iniabot ang kanyang kamay upang ito'y kamayan at ito'y kanyang yakapin. Sinabi niya, ang karanasang ito daw ang pinaka-profound sense of God's love and grace na ibinigay ng Diyos sa kanya, natuto siyang magpatawad at alam niya na ang pagpapatawad na kanyang ginawa ay hindi niya kayang gawin sa kanyang sariling lakas. That's kindness, brethren. Kindness as fruit of the Spirit. Pero meron pang sinabi rito, goodness. What is the difference between kindness and goodness? Halos pareho lang, di ba? Parang synonyms, no?
Closely related yan actually. Now, ang kindness, ang emphasis ay tenderness, compassion, and graciousness in dealing with others. While goodness carries the idea of doing what is right, what is necessary, what is morally upright. Ang ibig sabihin, ang tao pwede siyang magpakita ng kagandahang loob, no? Pero hindi siya totoo. Naintindihan niyo? Pwede rin naman, ang isang tao ay hindi kind, hindi kind sa paningin ng mga tao sa ginagawa niya, pero ginagawa niya ito ng may katotohanan at ginagawa niya ito bilang isang tapat na lingkod ng Diyos. Halimbawa, naalala niyo nung Panginoong Kristo ay pumunta sa Jerusalem, di ba? Nakita niya yung templo ay ginawang palengke, ginawang kalakalan. Anong ginawa niya? Pinagtataboy niya yung lahat ng mga hayop doon. Pagkatapos, pinagtatataob niya yung mga lamesa ng mga money changers. Ano ang tingin ng mga tao sa kanya? Kind? Unkind ang tingin ng mga tao. Pero, ang ginagawa niya ay good. Tama ba? Ang ginagawa niya ay tama, necessary, and right, and morally right. Kaya, ang punto rito, mga kapatid, ang paggawa ng kabutihan ay paggawa ng mga bagay na kailangan, maaring hindi ito maganda sa paningin ng mga tao, pero ito'y alam mong tama sa paningin ng Diyos. Pangatlo, so nakita natin yung unang first three, disposition of the heart. Next three, yung tinatawag nating dealing with others. Let's go to the last the last subheading. Yung tatlong natitira, tinawag ko itong demeanor under provocation. Demeanor under provocation. The last three qualities, what are they? Faithfulness, gentleness, and self-control. Faithfulness. Faithfulness refers to being reliable, trustworthy, and steadfast in moments of darkness or when far from the eyes of people who know you. Ibig sabihin nun, when you say you are faithful, ikaw ay isang taong may integrity. Ikaw yung isang tao na hindi kinakailangan ng mga nanunood para gumawa ng tama. Tapat ka kahit hindi nakikita ng karamihan. Tapat ka kahit na walang papuri na tinatanggap ang iba. Kahit hindi nire-recognize ng iba. Tapat ka. Gentleness. Gentleness is often described as the power under control. Power under control. A gentle person may have the ability to retaliate, to display strength, to humiliate someone, or even destroy another person's reputation, yet he chooses restraint. He chooses restraint. Ibig sabihin, ang isang taong gentle, isang taong malakas, pero kontrolado niya ang kanyang lakas. Halimbawa, may napanood ako na yung, alam mo naman, ngayon yung mga, di ba, uso na ngayon yung road rage, So, napanood ko yung isang lalaki, hinahamon niya yung isang lalaki ng suntukan. Halika, labas ka dyan. No? Suntukan tayo. Hindi lumalabas yung lalaki. No? Hindi siya pinapatulan. Talagang minumura niya. Lahat na ng mga salitang pang-iinsulto. Duwag ka pala eh. Marami ganun. Hindi niya nilalabas. Later on, brethren, nalaman na yung hinahamon niyang lalaki ay isang sundalo at black belted. Isipin niyo, mga kapatid. Kung pinatulan siya nun, may pagkakalagyan siya. Naintindihan niyo? Yan ang ibig sabihin ng gentleness. Gentleness is power, yet control. Ganito ba tayo, mga kapatid? Ganito ba tayo? Suriin natin ang ating sarili. Meron ba tayong ganyan? May lakas, may kakayanan, pero nire-restrain mo sa sarili mo dahil ayaw mong mag-cause ng destruction. That is true gentleness, brethren. Self-control. What is self-control?
What is the difference between gentleness and self-control? Self-control is especially exercised in moments of temptation. Anong temptation yan? Pwedeng sensuality yan, kahalayan. Pwedeng excessive eating, no? Katakawan, tawag dyan. Pwedeng excessive drinking, ang tawag ay paglalasing. Pwedeng marami kang kakayanan para gawin ang lahat ng yan, pero kinokontrol mo yung sarili mo. Kinokontrol mo yung mata mo na tumingin sa mga bagay na magkakasala ka. Kinokontrol mo yung bibig mo na magsalita ng mga bagay na hindi dapat. A person with self-control possesses the restraint and discipline not to be ruled by passions, impulses, or sinful cravings. Instead, he seeks to bring his desire under the authority of God's will. In closing, brethren, verse 23, sabi rito, against such things, there is no law. Yeah, medyo mahirap intindihin yan. Against such things, there is no law. Pero, tingin ko, ganitong ibig sabihin ni Pablo. Mahirap i-legislate ang kabanalan. Tama ba? Can you legislate holiness? Can you legislate godliness? Mahirap yun. Kaya sabi ni Pablo, against these things there is no law. Ang ibig sabihin ng totoong kabanalan, hindi mo ito kinakailangang isabatas. Sapagkat ultimately ang kabanalan ay nanggagaling sa puso. Kondisyon ng kalooban. Mahirap masuri ng mga taong na tumitingin sa kapaligiran. The life that the Holy Spirit produced within believers naturally conforms to the very law that could never justify us. Alam niyo yung batas ng Diyos, hindi niya, kung susuriin tayo, bagsak na tayong lahat. At anumang gagawin nating mabuti, magandang maganda sa paningin ng tao, pero bagsak pa rin tayo. Pero ang ginawa ng Diyos, si Kristo ang tumanggap ng parusa na dapat para sa atin, napawalang sala tayo, nakapasa si Kristo na tagapagligtas natin para tayo ay tanggapin ng Diyos sa kanyang presensyang banal. At nilagyan niya tayo ng banal na espiritu upang mag-produce ng kabanalan. At yung bagay na pinoproduce natin, hindi ito masusuri basta-basta ng anumang batas na nakapaligid sa ating lipunan. Tayo ang nakakaalam. Ang Diyos ang nakakaalam, sapagkat ito'y kondisyon ng ating kalooban. Indeed, to be a Christian is to live in the realm of the supernatural. God Himself is at work within us so that we may live for Him. He transforms us inwardly so that we may actively pursue a life that reflects the likeness of His Son, the Lord Jesus Christ. So, yan ang bunga ng Espiritu. Sana lumago tayong lahat dito, mga kapatid. Pero kung hindi ka pa Kristiyano, ang tawag sa'yo, ikaw ay nasa ilalim o pamamahala ng laman. Isang klase ng kalalagayang hindi makakaabot sa kalwalhatian ng Diyos and ultimately, maglilid sa'yo sa kapahamangan. Walang anumang human effort or morality or religion can truly change the heart. Kaya nga, lumapit ka kay Kristo ngayon. Tumakbo ka sa Kanya. At sabihin mo sa Kanya, Panginoon, Ikaw ang aking pag-asa. Iligtas mo ko. Ako'y isang makasalanan. Siya lang ang pwedeng magpabago ng ating buhay. Siya lang ang pwedeng magdala sa atin sa kalalagayang hindi kayang abutin at hindi kayang gawin ng anumang lakas ng galing sa tao lang, kundi galing lamang sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. So sana mga kapatid at mga kaibigan na naririto, tumugon tayo sa panawagang ito. Manalangin tayo.